Hi guys! Magandang gabi! Welcome back pa dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, so ayan, ang atin pong tatalakayin pag-uusapan ay mayroon pong kinalaman dito syempre sa ganap ng Kim Pao. Ayan, grabe nga naman yon. So, napaka-busy nila Kim and Paolo, no? Talagang pinag-aaralan, masyadong mabusisi, ware talaga. Itong project nila to since action. So, mahirap po talaga kapag action. Anyway, bago po tayo mag-start, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, kung gusto po ninyo maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao, i-click nyo lamang po yung atin pong subscribe button at notification bell. Nandiyan lang po yan sa baba, libre na pong bayad yan. Ano po, anyway, ayun, basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And maraming salamat pala sa mga nakatutok sa atin gabi-gabi. And bilang pasasalamat ko po, narito at meron po akong ilang napiling basahin na comments ngayon mula sa atin pong mga masusugid na taga-subaybay at talaga pong nagmamahal kina Kim and Paolo. Unang komento, nagmula nga po ito kay Madam Norma Dayag. Ang sabi niya dito, Gandara, Kim Pao lang ako. Being a senior citizen, stick na lang ako dito sa dalawa. Kasi sila na at hindi na mapaghihiwalay gaya ng mga ginagawa ni Kim. Gaya ng ginagawa ni Kim kay Paolo, na sinabi na Paolo na nagustuhan niya kay Kimi ay maalaga at wifey material. Hindi naman maarte si Kim, kung ano lang siya, ay ganoon lang siya. No inhibitions in her life. She is true to all people, not plastic. Yet, she is not a person who used to mingle with people who are poor and no descriptions of what status you are in our society, meaning hindi siya matapobre. She goes in all walks of life, much more to the poor. Kaya blessed na blessed silang dalawa with Paolo, hindi sila matapobre. In fact, both of them are generous. That's why millions of fans love them. Love na love ko sila Gandara and praying for them both na they will soon united as one in the holy matrimony. God bless them both. So, totoo yan. Hindi po matapobre sila Kim and Paolo. Alam nyo, napakabait po nila. Lagi silang tumutulong. Pero ang nakakahangan dito, not always at hindi naman kasi talaga kailangan na lagi nakikita yun sa camera. Genuine kasi yung ginagawa po nilang pagtulong. And, diba, kung hindi tayo naging Kim Pao, hindi pa po natin malalaman na napaka-generous talaga ni Paolo Avellino, lalo na sa mga kasama niya. Lagi niyang kasama, di ba? Paka-generous. And si Kimi, kilalang kilala na rin po si Paolo. So, ayun nga, siya po ay nagsabi noon, napakagalante ni Paolo Avellino. Grabe, sana all, charot, sana all bibigyan ng isang Paolo. Si Paolo mahilig talaga. And nakakatuwa na, ayun, bilang naging member ng Kim Pao Kim Pao fandom, nakilala po natin siya. So, hindi na lang isang napaka-nonchalant at medyo mayabang na aura nakikita natin sa kanya, kagaya before. Pero yung tunay na kabutihan po niya ang nakikita natin ngayon na hindi natin nakikita noon. Ang seryoso kasi ni Paolo. Ang seryoso, parang bad boy kasi yung look niya before. Kasi lagi nga siyang serious. Pero at least ngayon, na ano na si Pao, serious pa din pero nababalanse na. Samantala, sabi naman ni Madam Nenita, Ma'am Gandara, ang mga bashers pakailamera sa ibang buhay. Pero hindi binabantayan ang mga buhay nila. Mas kayo pa ang nagko-control sa buhay ni Pao. Nagbubulag-bulagan sila sa katotohanan.
nag-TTA-han para sirain nila ang Kim Pao. Walang magawa sa buhay, feeling mga perfect. Sabi sa Bible, nasabi ng Diyos, huwag kang magwalis sa iba kung hindi ka magwalis or mag-alis ng puwing ng iyong mga mata. In short, mind your own business. Hilig magbantay sa iba pero hindi nakabantay sa sarili nila. Ayan. Anong nangyayari sa buhay nila? Same ito nung sa unang magbato ang walang kasalanan. Hindi pa? Walang sino man ang nagbato kasi lahat naman po tayo ay makasalanan. So, tingnan muna ang sarili bago po mamuna ng iba. Gano'n naman kasi lagi dapat. Pero wala ganyan na kasi talaga ang ugali. At wala nang pong pagbabago ang mga toxic na tao na naghahanap parati ng kamalian ng iba. Ewan ko ba kung bakit sila nasa-satisfied doon or masyado siguro talagang malungkot ang buhay nila. Literal guys na malungkot ang buhay na para bang kasiyahan nila na parang may nadadamay sa kalungkutan ng buhay nila. Grabe no? Parang daig pa nga nila yung parents nila Kim and Paolo kung makialam sa buhay nila. Daig pa nila yung magulang ni Paolo kung diktahan si Paolo sa mga dapat niyang gawin. Ganon din po kay Kim Chiu. Ewan ba dyan sa mga taong feeling entitled na yan? Anyway, dumako naman nga tayo dito sa picture na to nila Kim and Paolo. Bisihan talaga sila, no? Ayan, makikita nyo dito na serious mode si Kim Chiu. Serious mode din naman po si Paolo. But at least, diba, you beside me. At least, diba, magkatabi silang dalawa. Kapansin-pansin si Paolo, masyadong nakafocus sa kanyang, sa kanyang prutas. Hoy, grabe naman nga yun. Taga-talop. Taga-balat ng prutas. Paolo, taga-balat ng prutas Avellino. Hoy, grabe naman yun. Dahil bisihan sa cellphone si Mrs. pagsisilbihan daw niya muna. Ay, grabe naman yun. And kung totoo ngang may tampuhan sila Kim and Paolo, sige lang, Pao. Pagsilbihan mo ang iyong prinsesa. Uy! Charot lang. Pero hindi ako naniniwala na meron silang tampuhan. Anyway, masyadong serious sila dito kasi syempre mukhang masyadong mabusisi nga itong The Alibay na to. Syempre, dapat kailangan pong pag-aralan. Yaan, tugman-tugma. Syempre, dapat ang mga linyahan. Ayan, seryoso. Sina Kim and Paolo dito, Sige lang, Pao. Habang busy si Mrs., ikaw na ang magsubo sa kanya. Magsubo talaga, hindi. Talop lang yung sapan. Pero malay nyo naman, di ba? May pasimpleng panunupo si Paolo Avellino. Ilabas niyo yung video. Charot. Ayan, nai-imagine ko na guys. Masyado naman kayong seryoso sa buhay. So, ayan. At least, you beside me pa rin sila Kim and Paolo. Ay, di ba? Mas at least, meron po tayong ayudas. And napaka-professional po nila Kim and Paolo. Siyempre, pag work is work. Hindi kinakailangang magharutan sa harap ng maraming tao. Nako, hindi po ganyan si Kim Chiu. Kikipagharutan yan, pero hindi yung kagaya ng iniisip nyo na masyadong clingy, na masyadong PDA, ganyan. So, napaka-mature na rin kasi nilang dalawa. Basta ako, always ingat Kim and Paolo sa lahat ng ginagawa at lahat ng lugar na pinupuntahan ninyo. Wala akong issue tungkol sa Kim Pao. Basta ingat lang sila parate and good luck. Good luck dito sa project niya na The Alibay. Of course, si Kimi, mukhang mapapasabak din nga sa action, talagang tunay. And alam nyo, talagang napaka-memorabilia nitong po ni Kimi na to, project na to for her. Nabasa niyo na ba yung post niya? Yes, talagang napaka-memorable po kay Kimi.
Sabi niya dito, prep for scenes I never imagined would happen. O diba? Kaya siguro seryoso si Kimi and si Paolo Chan. Grabe nga naman yung mga preparations na yan nila Kim and Paolo para dito sa The Alibay. So, hoping for the best at sa success nitong The Alibay. So yun, hanggang dito lang muna po ang aking update. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kita-kits po sa mga susunod kong chikas. Good night!